questions Yes po ba? or no lang nasagot yung hinihiling ni Honorable Castro. Hindi ko alam kung bakit nagtatagal kayo na sumagot ng yes or no. You listen to the question para hindi na paulit-ulit. Hindi na, Your Honor, Mr. Chair. Ano? Hindi na po sila makakabiyahe yung mga operators na hindi nag-consolidate. Kumbaga ay pinag-usapan lang nila na kunwari Euro standard pero hindi po sapagkat marami pong impormasyon ang tinanggap natin na meron po kayong isinama sa modernization program ngunit hindi po Euro standard ang inyo. So Mr. Chair, gusto lang natin linawin dito, tanong din natin ng mga drivers natin. Nagbigay kayo ng deadline ng 31, January 31. So ano ang magiging epekto nito sa mga drivers? Makakapagbiyahe pa ba sila katulad ng sinasabi nyo kanina kung hindi sila nakakapag-consolidate? Manghuhuli kayo ng mga drivers na paso na yung mga individual na mga franchise nila? So ano po yung mangyayari dyan, Mr. Chair? Okay. Yeah, yes, Your Honor. Yeah, briefly po. Basically po, yung consolidation ended December 31. So wala na pong allowed na mag-consolidate ng prangkisa niya. What is being allowed po ngayon up to January 31 are all drivers. Kahit consolidated ka, kahit hindi ka consolidated, inallow po ng LTFRB na sila po ay bumiyahe up to January 31. But regarding the consolidation po, nagkaroon na po tayo ng final which was December 31. So yun po, bumiyahe. So, Mr. Chair, ano na mangyayari after January 31 sa mga driver na may mga individual franchise na hindi ninyo nire-renew? Yeah, I'll make it fast po, Your Honor. Yung mga drivers po, basically, on my part sa OTC po, nag-connect na ako sa mga different cooperatives nationwide because definitely the cooperatives will need drivers po. So yun po yung magiging isang solusyon po ng aking opisina na mailipat po sila, matanggap po sila ng mga kooperatiba for them to still continue their livelihood po. On my part po yan sa OTC. Thank you po. So, Mr. Chair, malabo yun, no? Ayaw nga nilang mag-consolida eh. Gusto nilang magmaneho ng sarili nilang jeepney. Ito nga, pinipilit niya talaga silang ilagay sa isang eskema na tingin nila hindi sila kikita doon o tingin nila ay malulugi sila. So ano na mangyayari dun sa mga jeepney na hanggang ngayon nagmamaneho pa rin ang kanilang sariling jeepney. So after January 31, sagutin na lang ako ng yes or no. Makakabiyahe pa ba sila individually or hindi na? Yung mga drivers po makakabiyahe pa po pagsama po nila sa kooperatiba po. Yung mga drivers po yan. Hindi na sumama sa kooperatiba, hindi na sila makakabiyahe. Sa decision na po nila yan. Yes, Your Honor. As a driver na po yan. It's their decision po. So, ibig sabihin, Mr. Chair, after January 31, uhulihin na lahat ng mga drivers na babiyahe individually. So yun natatandaan natin. Ano magiging epekto niyan, Mr. Chair, sa ating mga commuters, sa ating mga drivers, sa pamilya nito mga drivers na to? Yan po, Mr. Chair. DOTR, please answer the question. Mr. Chair, may we request that the board member Mercy Lainez be acknowledged? She will answer the questions. Yes or no lang nasagot yung hinihiling ni Honorable Castro. Hindi ko alam kung bakit nagtatagal kayo na sumagot ng yes or no. Yun ang tanong eh. Yes. Sir, Mr. Chair, the answer is hanggang January 31 makakabiyahe pa sila. Sir, ang tanong, you listen to the question para hindi na paulit-ulit. Hindi na, Your Honor, Mr. Chair. Ano? Hindi na po sila makakabiyahe yung mga operators na hindi nag-consolidate. Ano ang basis ninyo na hindi nyo mapapatakbo sila after January 31? Are you canceling their franchise? Yes. After January 31, we will be initiating proceedings for the show cause order muna for them to answer kung bakit po kailangan nilang makancel kailangan silang tumuloy sa kanilang prangkisa. Chairman,
Yes po, sir. If you read the gist of the press release of the speaker, ang isa doon po na essential ingredient doon sinabi niya is you should look after the welfare of the driver. What you're telling me is you're not looking after the welfare of the driver. They will be observed by the co-operators. And your action today would show that this program is a headless chicken. Wala eh. Walang tao sa inyo na makasagot lahat ng tinatanong ng aking kasamahan dito. And it shows na wala talagang nagkukompas dito sa programang ito. Oo. Kasi lahat ng tanong tungkol sa modernization program, iba-iba ang sumasagot eh. Di ba? And it shows na nobody is in control of this program. And maybe that is the reason why 6 na taon na, nandyan pa rin tayo sa 10% ng consolidation. Di ba? Yung rationalization ninyo, 10% pa rin. Mamaya, tatanungin ko nga kayo, alin ba ang nauuna dapat sa programa ninyo? Yung route rationalization o yung consolidation? Hindi ko maintindihan kung bakit sentrong-sentro yung consolidation sa inyo eh. Thank you. Mr. Chair. Tapos na po kayo? Thank you, Mr. Hindi. Tapos na po Mr. kayo? Chair. Yes, Mr. Chair. So, siguro, irarap up ko na lang, So, January 31, hindi napapayagan yung mga drivers na may individual prangkisa. In effect, Mr. Chair, 500,000 na mga family members nitong mga drivers na ito ay yung maapektuhan. Yun yung papatayin ninyo. Yun yung magugutom sa panahon na ito. Sa papayagan kaya yan ng present administration, Mr. Chair. Mr. Chair. Are you true, Your Honor? Yes, ma'am. Thank you. Mr. Chair. Can I batin lang, Mr. Chair? Tungkol din sa Opo. sige. I'll allow. Kasi Mr. Chair, yung sinasabi po nila na na-meet nyo po yung 76%, yan po ay isang kasinungalingan. Kasi po sumunod ang mga drivers at operators na masukal sa kalooban po nila na magkipag-consolidate. Dahil sa takot nga po nila na pagdating po ng January 31, wala na po silang pasada. Yan po ay interview namin. Bumaba po ako mismo sa terminal po ng jeep at sinasabi nila na sumunod lang sila dahil sa takot. So sana i-report nyo sa presidente. Sumusunod sa inyo dahil sa takot, di dahil sa gusto lang kalooban po nila. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chair, tapos na talas. Sandali lang. Kasi kung pag-ibigyan ko kayo lahat, makukuha na baka magalit bigla si Honorable Marcoleta na kasunod dito. Hindi nga, kayo nagpalit eh. I give in to Congressman Marcoleta for his condition right now. So, we need to recognize first si Congressman Marcoleta. The Chair would now acknowledge the Honorable Dante Marcoleta, who has exchanged places with the Honorable Dan Fernandez. Honorable Marcoleta, you have the floor. Salamat, Mr. Chair. Yung condition po yung matalang. Kung ano yung sinasabi ni Fernandez kasi. Mr. Chair, tama po ba kanina yung computation ni Congressman Fusita na dapat na kitain ng mga drivers per day base dun sa pinrocure ng cooperative? Tinanong po niya yun dun sa LTFRB pero mukhang hindi po tayo nakakuha ng isang magandang sagot. Is the computation of Kong Busita, which was already expressed to the DE, to the LTFRB, accurate, Mr. Chair? Sino ang sasagot ngayon? Congressman Busita, ano na yung computation po ninyo kanina na dapat kitain ng driver at saka babayaran naman ng pasahero para mabayaran niya yung binili ng kooperatiba na unit? What was the computation you presented to the LTFRB? Mr. Chair, if I may.
Yan po, Mr. Chair, ay binase po natin sa computation ng Land Bank based doon sa 1.6 million cost. And base po sa sinasagot ng LTFRB, 10% daw yung subsidy na binibigay ng government, which is 280,000. So meaning, ang pinag-uusapan po natin, Mr. Chair, is 2.8 million cost per unit. And based on the computation of Land Bank, nag-arrive po tayo doon sa cost per month. Of course, Mr. Chair, may mga requirements pa dyan, fuel, cooperative management, facilities, and etc. Plus yung dapat kikitain po ng mga drivers. So dahil wala po may pakita na estimate ang LTFRB, nag-initiate po tayo na mag-calculate na more or less 6,000 to 7,000 dapat ang raise per unit daily. Kaya nakikita ko po at hindi rin masagot ng LTFRB, Mr. Chair, kung magkano yung possible increase ng pasahe ng mga commuters. Bilama po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busita. So, is the computation of 6,000 to 7,000 pesos per day accurate, Mr. LTFRB? Mr. Chair, may I answer that? Number one, Mr. Chair, what is the premise of the question is based on the acquisition cost of 1.8 million to 2.4 million. As of now, we have jeepneys that are running from the cost of 980,000. With indulgence, ASEC, Yes po. ang tanong lang po ni Honorable Marcoleta is, accurate po ba yung computation ni Honorable Busita? We beg to and we respectfully differ with the computation of the Honorable Congressman Busita based on certain premises po. So, hindi accurate. I would not say it is accurate on the premise na pag ang cost ng vehicle is Hindi. 1.8 Sagutin mo million. yes or no lang yung kwan ko. Kasi, nagdidepensa ka kaagad eh. It is Yes or no? Accurate ba yun? we wish to qualify, I think, on a certain degree, no, Your Honor. Mr. Chair, if I may. Katulad po ng nasabi ko, Mr. Chair, may basis po tayo. And considering na walang masabi, Mr. Chair, I think it is my... yes, thank you, Mr. Chair. So, kumbaga, ay pinag-usapan lang nila na kunwari Euro standard pero hindi po. Sapagkat marami pong impormasyon ang tinanggap natin na meron po kayong isinama sa modernization program ngunit hindi po Euro standard ang inyong ipinatupad. Kaya nangangako po ba kayo na may papakita nyo lahat ng nasa modernization program ng mga units, lahat po ay Euro standard, Mr. LTFRB? Yes, Mr. Chair, we will comply with the request of the good congressman. We will provide the committee with a list of the units and the name and who are participating in this PUBMP. At po, lahat po ng pinagkunan po ninyo, pinagbilhan po ninyo, magte-testify na lahat po ng kanilang ibinenta ay Euro standard po. Yung para po makasiguro tayo na wala ngang corruption dito sa modernization program. Yes, we will comply. We will get the list and we will provide it with to the Meron po committee. kayong ibinigay sa amin, PUB Modernization Program, 10 components. Tama po? Ito po, nasa aming harapan ngayon. Merong Yes, Mr. regulatory Chair. reform, initial implementation, industry consolidation, etc., etc. Tama po?